Magandang umaga sa inyong lahat at muli tatalakayin natin ang isang paksa tungkol sa pag-ibig ng Diyos. At ang pamagat ng ating talakayin ngayong umaga ay The Steadfast Love of God. The Steadfast Love of God. Madalas nating inaawit ito. Noon, ewan ko ngayon kung inaawit pa, pero inaawit natin yan, yung bagay na yan. The steadfast love of the Lord never ceases. Ang di matitinag na pag-ibig ng Diyos ay hindi magmamaliw, hindi magwawakas, hindi maglalaho, hindi matatapos. Dahil ganyan ang pag-ibig ng Diyos, dapat nating danasin ito. I-enjoy ito sa araw-araw. At matutunan natin na talagang damahin ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Huwag tayo mag-iisip ng anumang bagay tungkol sa Diyos na hindi ayon sa kanyang pag-ibig. Doon lang tayo mag-focus dahil mas tama yun, no? Na pag ang ating isipan ay nakatuon sa pag-ibig ng Diyos, mas tama yun. Ibig kong mas tama kasi may mga nagsasabi na, paano yung puot ng Diyos? Pero, yun nga, sasabi, mas tama na mag-focus ka doon sa pag-ibig ng Diyos dahil yun ang ipinakita ni Jesus. Yung puot ng Diyos, maaaring mayroong ibang interpretation yun no? Kasi yung puot ng Diyos, ang pag sinabing puot, ang larawan natin yan ay yung puot natin. No? Pero yung puot ng Diyos, hindi natin alam kung ano. Yung puot natin ang inilalarawan natin, sa madaling sabi, kung ano yung nararanasan natin pagkapuot natin sa ibang tao, yun ang inilalapat natin sa Diyos. Kaya pag sinabing puot, yun ang naiisip natin tungkol kay God. Pero maaaring mali yun. Kasi ang Diyos ay ang kanyang kalikasan ay pag-ibig. So kung meron man siyang puot, kung meron man siyang literal na puot, hindi yun katulad ng tao. Hindi yun katulad sa tao. Dahil paano magkakaroon ng puot ang pag-ibig? Sa pag-ibig, walang puot, walang galit. Kundi dalisay na pag-ibig lamang. At ito yung aking gustong bigyan ng diin sa inyo sa series na ito, sa mini-series na ito tungkol sa pag-ibig ng Diyos. Pero bago tayo magpatuloy, tayo muna ay manalangin. Hindi ako babasa ng mga talata kasi meron tayong ilang mga talatang babasahin sa ating pagtalakay ngayong umaga. So tayo manalangin. Lord, sa umagang ito, salamat sa dakilang pag-ibig mo, sa pag-ibig mo na hindi matitinag ng anuman at hindi maglalaho. Salamat sapagkat masasandigan namin ang pag-ibig na yan. Ano man ang nagagawa namin sa buhay, ano man ang nangyayari sa buhay namin, alam namin na mahal mo kami at minamahal mo kami at patuloy mo kaming mamahalin. Hindi namin kailangan na gumawa ng anuman para makuha namin ang iyong pag-ibig. There's nothing for us to do to earn your love because your love is freely given to us, Lord. At yun ang gusto mo actually na gawin sa amin, na ibuhos ang iyong pag-ibig sa amin at damahin namin, maranasan namin ang pag-ibig mo. And ito ang aming dalangin sa umagang ito na sa paglipas ng mga araw ay higit pa namin maranasan ang pag-ibig mo sa amin, Ama. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa Biblia, walang duda, lalo na sa New Testament, na ang pag-ibig ng Diyos ay sobra-sobra. Sobra-sobra kasi hindi natin lubos na maaabot o matutularan ng pag-ibig ng Diyos. Imagine, makasalanan pa lamang tayo, minahal niyan tayo. No? Sabi nga, sa dalawang talatang babasahin ko, sabi sa John chapter 3, verse 16, For God so loved the world. At itong world na ito ay yung makasalanang mundo. For God so loved the world that He gave His
one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng magandang buhay. Hindi magkakaroon ng wasak na buhay, hindi magkakaroon ng napariwarang buhay, hindi magkakaroon ng buhay na nakikita natin na dinaranas ng mga lulong sa bisyo, sa kung ano mga bagay sa mundo. Hindi yung klaseng buhay na yun. Kundi sa halip, kapag sumampalataya tayo sa anak niya, magkakaroon tayo ng isang maganda, mabuti, makadiyos na buhay. Yun ay nagsisimula sa pagsampalataya sa Kanya. At yun ang kalagayan ng mundo nung si Jesus ay napunta rito. Nakita ng Diyos na talagang wasak na ang buhay ng tao, napariwara na ang buhay ng tao, pero dahil mahal ng Diyos ang sangkatauhan, isinugo niya ang Kanyang anak. For God so loved the world. God so loved the world. Napaka dakilang pag-ibig ang Kanyang ibinigay sa atin o ipinakita sa atin. At sabi nga doon sa Romans chapter 5, verse 8, but God demonstrates His own love for us in this. Ipinakita niya, ipinahayag niya, iminuwestra niya ang Kanyang pag-ibig sa ganitong paraan. Paanong paraan? While we were still sinners, habang tayo mga makasalan pa, while we were still in rebellion against God, while we were still disobeying God, going against Him, going against His will, si Kristo ay namatay para sa atin. While we were still sinners, yung sinners doon, hindi lang basta nakakagawa ka ng maliit na kasalanan. Yan yung sinners na rebelde sa Diyos, lapastangan sa Diyos, hindi naniniwala sa Diyos. Sabihin natin, lahat ng masama. Yan yung makasalanan. Pero, handun pa lang tayo sa ganong kalagayan. Maring hindi tayo ganon, pero kasama tayo doon. Handun pa lang tayo sa ganong kalagayan. Minahal na tayo ng Diyos sa paraan na si Kristo ay namatay para sa atin. Kaya walang duda na mahal tayo ng Diyos. Hindi lang ang mga Kristiyano, kundi ang buong sangkatauhan. Huwag nating isipin na ang mga believers lang ang mahal ng Diyos. Mali rin yung sinasabi ng iba na ang mga hindi lahat ng tao ay mahal ng Diyos. Hindi ako naniniwala dun. Lahat ng mga kasalanan ay minahal ng Diyos, kaya lahat ng tao ay mahal ng Diyos. So, lahat ng tao, lahat ng sangkatauhan, buong sangkatauhan ay walang duda na minamahal ng Diyos. Pero anong klaseng pag-ibig yun? Anong klaseng pag-ibig meron ang Diyos para sa ating lahat? Walang iba kundi yun nga. Steadfast love. Sabi sa Lamentations chapter 3 verse 22, the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. Hindi nagmamaliw. Yung kanyang kahabagan ay hindi matatapos. Sa Psalms chapter 86 verse 15, Psalm 86 verse 15 ang sabi, but you, O Lord, are a God merciful and gracious, slow to anger and abounding in steadfast love and faithfulness. Ganun din, pinapakita doon ang pagiging steadfast ng pag-ibig ng Diyos. Sa Micah chapter 7 verse 18, ang sabi, who is a God like you, pardoning iniquity and passing over the transgression of the remnant of His possession. He does not retain His anger forever because He delights in showing steadfast love. He delights in showing steadfast love. Yun ang Diyos. Mas gusto niya yung ipakita yung steadfast love kaysa yung poot.
So, ang pag-ibig ng Diyos ay una sa lahat, steadfast. Ano bang ibig sabihin ng steadfast? Ayon sa Merriam-Webster Dictionary, ang ibig sabihin ng steadfast ay firmly fixed in place. Immovable. Hindi matitinag. Not subject to change. Hindi pwedeng magbago. Ganun ang steadfast. Yung pag-ibig ng Diyos na sinasabi natin steadfast ay firmly fixed. Not subject to change. Hindi pwedeng magbago. Kaya kung ipinakita niya ang pag-ibig niya sa atin, na makasalanan pa tayo, hindi magbabago yan. Baka nga hindi pa tayo nila sumisilang dito sa mundo. Baka ginagawa pa lang tayo ng mga magulang natin, minahal na tayo ng Diyos. Nasa isip niya pa lang tayo, minamahal niya tayo, at hindi magbabago yun. Naging makasalanan tayo, pagkalipas ng ilang taon, pagkapanganak natin, pagkalipas ng ilang taon, naging makasalanan tayo. Yung iba talagang sukdulan ng pagiging makasalanan, pagiging rebelde sa Diyos, pero hindi magbabago ang pag-ibig ng Diyos sa kanila. At dahil nakapirmi, matibay, hindi mabuhay, hindi nagbabago ang pag-ibig ng Diyos, wala tayong pwedeng gawin para mapagbago yun o para baguhin yun. Wala tayong pwedeng gawin. Kaya anong gawin natin na sobrang sama? Ganun pa rin ang pag-ibig ng Diyos. Kaya nga sabi ko kanina, hindi natin sukdulang matutularan ang pag-ibig ng Diyos. Tayo, sa pamilya natin, sa kaibigan natin, pag nagkaroon sila ng pagbabago, pag sobra silang sama, parang nawawala. Di ba? May mga pamilya, may mga kakapatid, mag-ina, mag-ama, pinapatay ng anak, yung magulang pinapatay ng anak dahil sobrang sama, sobrang galit, nawawala yung pag-ibig. Pero ang Diyos hindi ganoon. Steadfast, immovable ang kanyang pag-ibig, not subject to change. Kaya wala tayong pwedeng gawin para mapagbago ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Sa katunayan, hindi tayo pwedeng ihiwalay mula sa pag-ibig na yun. Walang makapaghihiwalay sa atin. Yung pag-ibig ng Diyos sa atin, hindi sa tao, merong mga makapaghihiwalay sa pag-ibig natin, hindi ba? Halimbawa, mag-asawa. Nag-iibigan sila ng una, pero pag ng babae si lalaki o ng lalaki si babae, nahihiwalay yung pag-ibig, nawawala yung pag-ibig. At mag-aasawa sila ng panibago. Pero ang Diyos hindi. Walang makapaghihiwalay sa atin mula sa pag-ibig ng Diyos. Sa katunayan, maging kamatayan, hindi tayo pwedeng ihiwalay sa pag-ibig ng Diyos. Sabi sa Romans, chapter 8, verses 35, 38 hanggang 39, ang sabi ang ganito. Sa verse 35, ang sabi, "Who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble, or hardship, or persecution, or famine, or nakedness, or danger, or sword?" Sa verse 38, ang sabi ni Paul, "For I am convinced that neither death, nor life, neither angels, nor demons, neither the present, nor the future, nor any powers, neither height, nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord." Walang pwedeng makapaghiwalay sa tao mula sa pag-ibig ng Diyos. Hindi kailanman magbabago ang pagtingin ng Diyos sa atin. Isang pagtingin na puno ng pagmamahal at walang maaring makapaghiwalay sa atin mula sa pag-ibig ng Diyos kahit kamatayan. Pero ang turo ng marami na ang isang makasalanan, mahal siya ng Diyos habang siya nasa lupa. Pero pag hindi niya tinanggap si Kristo at namatay siya, hindi na siya namahal ni God. Kaya pag kaluluwa na lang siya, pagharap niya kay God, galit si God sa kanya. Kaya ang gagawin ni God sa kanya, tatapon siya sa impyerno. Doon sa tinatawag nilang impyerno. Yung ba sinabi doon? Ganun ba? Pag namatay ba tayo, nawawala yung pag-ibig ng Diyos? Hindi nga tayo pwedeng ihiwalay
Yung pag-ibig na yan, para kanino? Para sa mga mananampalataya lang? Hindi. For God so loved the world. God demonstrated His own love for us so that while we were yet sinners, lahat ng makasalanan, hindi lang mga Kristyano, kundi lahat ng sangkatauhan, minamahal ng Diyos. At yung pag-ibig niyan, hindi pwedeng ihiwalay mula doon ang sino man. Kaya kahit namatay na yung tao na yon, na hindi tumanggap kay Kristo, mahal pa rin siya ng Diyos. At nung naipanganak namin si Chuck, no, hindi ko dinisiplina ang mga anak ko na walang pag-ibig. May pagkakataon na kapag pinapalo ko sila, naiiyak ko, tumatalikod ako, pero dahil naiiyak ako. Dahil mahal ko. At ginagawa ko yun, hindi para parusahan sila. Kundi dahil mahal ko sila, gusto kong baguhin sila. Gusto kong maayos yung kanilang buhay. Alam ko rin na may mga magulang na salbahe, na binabatukan ng mga anak dahil galit. Yun ang hindi tamang pagdidisiplina. Hindi ganun si God. Hindi ganun si God. Kaya naman, yung mga anak ng ganung magulang, ang hirap kilalanin si God bilang ama. Kasi naipoproject nila kay God yung larawan ng ama nila na salbahe, na malupit. Pero hindi ganun ng Diyos. Kaya dapat tayong mga magulang, tayong mga tatay especially, ipakita natin sa ating mga anak ang tamang pagdidisiplina. Noon, pag pinalo ko si Chuck, yayakapin ko, ipinapaliwanag ko sa kanya kung bakit ko siya pinalo. Hindi ko sila napalo, hindi ko sila nasaktan, hindi ko sila sinigawan. Kung mapapalo ko man sila dahil gusto kong ituwid sila. Gusto kong iayos ang kanilang buhay. Yun ang paglalapat ng physical pain na mayroong pag-ibig. At ang Diyos ay higit na mapagmahal kaysa sa atin, kaysa sa ating mga ama, kaysa sa ating mga magulang. Kaya pagharap natin kay God, lalo-lalo na yung mga papanaw mula dito sa mundong ito na hindi nakakilala kay Jesus, hindi na in love kay Jesus, medyo mahirap para sa kanila. Yung disiplina na yun na kanilang mararanasan. Pero ulitin ko, yung disiplina na yun ay pagdidisiplina na merong pag-ibig. Dahil ang dumidisiplina ay pag-ibig mismo. God is love Himself. Ang Diyos ay pag-ibig mismo. At kapag ang pag-ibig ay dumisiplina, alam natin kung ano yun. Hindi yun forever and ever. Hindi pwedeng gawin ng pag-ibig yun. Hindi niya maatim na gawin yun. So, walang makapaghihiwalay sa atin. Kahit kamatayan. Kahit kaluluwa na lang ang isang tao, mahal pa rin siya ng Diyos. Hindi magbabago yun eh. Yun ba yung makapaghihiwalay sa pag-ibig ng Diyos? Yung dahil hindi ka na, wala ka na sa katawan mo, ikaw ay kaluluwa na lang, nagbago na yung pag-ibig ng Diyos. Kumbaga, na-turn off sa'yo si God. Hindi ganun si God. Walang makapaghihiwalay sa atin mula sa pag-ibig ng Diyos. It is impossible for the love of God to change. Kapag nagbago ang pag-ibig niya sa atin, nagbago rin ang kanyang kalikasan dahil ang kalikasan niya ay pag-ibig. Tayo lang ang mga tao ang nakahilig sa pagbabago. We are prone to change. Nagbabago tayo kapag ang ibang tao, ang kaibigan natin, kamag-anak natin, ay merong ginawang pangit na bagay laban sa atin. Nawawala yung amor natin sa kanila. But God, talagang masidhi yung pag-ibig ng Diyos. Kaya nga merong awit na stubborn love eh. Talagang makulit yung pag-ibig ng Diyos. Patuloy niya tayong hinahabol sa pag-ibig kahit tayo ay gumagawa ng masamang bagay laban sa Kanya. Pinakita nga sa Romans chapter 5 verse 8. While we were sinners, while we were still in rebellion against Him, minahal niya na tayo. Kaya, ano makapagbabago?
Ano makapagbabago sa pag-ibig ng Diyos sa atin? Minahal niya na tayo, kahit kung tayo gumagawa pa ng mga bagay na laban sa Kanya. Kaya isang tao na gumagawa ng bagay na laban sa Diyos, mahal siya ng Diyos. Patuloy siyang minamahal ng Diyos. Namatay yung taong yun, mahal pa rin siya ng Diyos. Kaluluwa na lang siya, nakaharap siya sa harapan ng Diyos ngayon, mahal pa rin siya ng Diyos. Dahil hindi pwedeng magbago ang isip ng Diyos. His love is steadfast. Hindi pwedeng magbago. It's not subject to change. Walang makapagbabago sa isipan ng Diyos para hindi niya na tayo mahalin o yung tao na yun na humarap na sa Kanya. Ibig sabihin, pastor, hindi siya magdurusa ng kaparusahan na walang hanggan. Ba't naman gagawin ng pag-ibig yun? Ikaw ba, pag may pag-ibig ka, gusto mo makita yung iniibig mo na nagdurusa ng walang hanggan? Madalas, iniisip din natin na ang Diyos ay may taglay na galit at puot sa tao. At yan dahil sa naririnig din natin sa ibang mga preachers. Katulad ng pangangaral ni Jonathan Edwards. Yung pangangaral ni Jonathan Edwards, ng panahon niya, tinanggapin ng mga tao na hindi tine-question. Na ang Diyos ay napupuot sa inyo. Na handa na siya para itapon kayo sa impyerno, sa apoy ng impyerno. Teka muna, paano yung sinabi niya na for God so loved the world? At saka paano sinabi na ipinakita niya ang kanyang pag-ibig na nung tayo makasalanan pa, ay namatay si Kristo para sa atin. Ano pa talagang totoo, kuya? Yung napupuot ang Diyos sa atin o minamahal tayo ng Diyos? Mas paniwalaan nyo yung minamahal kayo ng Diyos kaysa yung napupuot ang Diyos sa inyo. Mas safe kayo na paniwalaan yun. Mas tama yun. Mas matatama kayo. Kasi alam niyo yung puot, minsan, maging sa Biblia, yung puot na nababasa natin, projection ng tao yun sa Diyos. Wala kasi tayong ibang larawan ng puot, kundi yung puot natin. Kaya kapag sinabing puot ng Diyos, ang iniisip natin, galit ang Diyos, yung galit na katulad ng tao. At yun ang paglarawan ni Jonathan Edwards, na ang Diyos ay galit at handa na siya, na tayo parang gagamba sa kanyang sa isang sapot na handa niya nang gupitin yung sapot para mapunta tayo dun sa apoy ng impyerno. Isipin niyo yung pag-ibig, yung ama na nagmamahal sa kanyang anak. Gagawin niya ba yun? Pag kayo ay nakaranas ng pag-ibig ng Diyos sa araw-araw, mas madali para sa inyo na maunawaan yun. Pero kapag ang lagi nyo nilalagay sa isipan nyo, kung kayo katulad ng mga maraming fundamentalist na mahilig sa pagtira sa kapwa, no? Yung pagtira sa kasalanan ng mga tao, pag lagi nang ini-emphasize yung puot ng Diyos, yung judgment of God, hindi nyo mararanasan ang pag-ibig din sa kapwa. Yung tunay na pag-ibig, yung tunay na kahabagan. Madaling masasabi niyo yun. I love you, brother. O kaya ay nakakaawa naman sila. Pero, yung pag-ibig mismo, yung tunay na pag-ibig, kahabagan, hindi mararanasan niya. At mahirap maranasan yun ng isang tao na ang kanyang isipan ay nahandun sa judgment of God, sa puot ng Diyos. Dahil, yun nga ang nangyari sa kasaysayan ng iglesia. Bakit nagkaroon ng Inquisition? Bakit nagkaroon ng Crusade? Dahil ang tiningnan nila, yung ginawa ng Diyos daw sa Old Testament, na inutusan ng Diyos ang mga Israelita na lipulin yung kanilang kaaway, yun din ang mga talata sa Biblia na tinayuan ng mga Inquisitor at saka ng mga Crusaders. Nawala yung pag-ibig na ipinakita ni Jesus sa krus. Pero kung ang binigyan ng diin ay yung pagpapakita ng Diyos ng pag-ibig niya sa tao sa pamamagitan ni Kristo, anong mangyayari? Kapakumbabaan. Tingnan si Kristo. Huwag nating isipin at huwag nating
ipinta sa ating isipan ang anumang larawan ng Diyos na hindi katulad ni Kristo. Sa halip, ilarawan natin sa isipan na ang Diyos ay katulad ni Kristo. At yun naman ang totoo. He is the expression of the invisible God. Siya yung kapahayagan ng Diyos eh. Siya ang sukdulang kapahayagan. Hindi ang Biblia. Hindi ang Old Testament. Kahit anong sinasabi sa Old Testament tungkol sa Diyos, kung hindi yun kamukha ni Jesus, kung hindi yun katulad ni Jesus, hindi yun ang talagang larawan ng Diyos. Maaaring ang pagkakasulat lang ng mga taga-Old Testament ay ganun dahil yun ang kultura nila eh. Pero ang tunay na kapahayagan at larawan ng Diyos ay yung ipinakilala ni Jesus. At si Jesus ay mapagmahal, mapagkumbaba, maamo. Kaya wag nating isipin ang Diyos ay may taglay na galit at poot sa sangkatauhan. Papatulan ba ng Diyos ang sangkatauhan, ang pagkakamali natin? Isipin ninyo yun, ha? Talaga bang galit ang Diyos sa atin dahil makasalanan tayo? Yan ang narinig natin. Yan ang naituro sa atin. Pero isipin nyo, papatulan ba ng dakilang Diyos, makapangyarihang Diyos, napakatalino ang Diyos, yung pag-ibig mismo, walang ibang bumubuo sa Kanya, sa Kanyang persona, kundi pag-ibig. Walang namumutawi sa Kanyang labi, walang dumadaloy sa Kanyang kalikasan, kundi pag-ibig. Papatulan niya ba ang pagkakamali ng tao? Kayo ba papatulan niyo ang isang batang paslit na nagkamali? Papatulan niyo ba siya sa kanyang pagkakamali? Wala kayo sa katinoan kapag pinatulan yung isang bata dahil sa kanyang pagkakamali o sa kanyang kasalanan. Ayaw natin ang pagkakamali, ayaw natin ang kasalanan, pero hindi natin sasabihin doon sa 2 taong gulang na bata na ayoko na sa'yo. Seriously ayoko na sa'yo dahil sa iyong ginawang mali. Hindi mo na sasabihin yun. Minsan nga, meron akong binili na brand new na libro. Halos hindi ko pa nababasa brand new. Sinulatan yun at sinira ng apo ko. Pero kinalong ko siya. Sabi ko sa kanya, that's okay. Lolo can buy another book, but he cannot buy another apo. At narinig yun ni Chuck. Nahandun si Chuck. Sabi ni Chuck, wow, talagang love ka ni lolo mo. Ba't mo papatulan yung bata? Dahil lang sa ginawa niya. Kahit na yung aklat na yun, sabihin, kahit na quite expensive yung aklat na yun, doesn't matter. Ba't mo papatulan yung bata dahil sa kanyang pagkakamali? Higit na ang kaisipan ng Diyos ay mas malawak kaysa sa atin. Kung ikukumpara, baka tayo ay hindi batang paslit kung ikukumpara natin sa lawak ng pag-unawa ng Diyos. Kaya hindi niya papatulan yung pagkakamali natin. Ayaw niya ng pagkakamali. Katulad natin, ayaw natin ng pagkakamali, ayaw natin ng kasalanan. Pero, hindi tayo papatol dun. Yung puso ni Jesus, pag tiningnan nyo, at yun din ang puso ng Diyos, makikita nyo kung anong gusto ng Diyos para sa atin. Halimbawa, doon sa Luke chapter 23, verse 34, sabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Ganun din yung apo ko, hindi niya alam yung ginagawa niya. Sa isipan ng Diyos, yung ginagawa natin, ganun din, hindi natin nalalaman. Ito bang panalangin ni Jesus ito? Palabas lang? O totoo yung sinasabi niya na, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Hindi ako naniniwalang palabas lang ni Jesus yan. Totoo yan sa puso ni Jesus. At alam niya na hindi natin alam ang ating ginagawa. Kaya hindi papatulan ng Diyos ang ating mga pagkakamali at ang ating mga kasalanan sa punto na tayo ay parurusahan niya ng walang hanggan. To me, kapag ginawa ng Diyos ang ganun, tama lang yung mga ateista na huwag maniwala sa Diyos. Dahil yung Diyos na
sinasabi natin nagmamahal, hindi pala ganun. Hindi lamang yun. Tingnan sa John chapter 8, di ba? Yung kaso nung babae. Sabi doon sa verse 10, tumayo si Jesus at tinanong ang babae, nasaan sila? Yung babaeng nahuli sa pangangalo niya, nasaan sila? Wala na bang humahatol sa iyo? Wala po, Ginoo. Sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, hindi rin kita hahatulan. Umuwi ka na at mula ngayon ay huwag ka nang gumawa ng kasalanan. Ayaw ni Jesus ng kasalanan. Pero hindi niya kinundina yung babae. Gumawa ka ng kasalanan, ang dapat sa iyo, batuhin hanggang mamatay. Hindi niya pinatulan yun. At yun yung sinasabi, katulad din ng sinasabi ko kanina, sa Luke chapter 9, nung ayaw padaanin si Jesus doon sa Samaritan village dahil papunta siya ng Jerusalem. So yung mga tiga roon sa Samaritan village na yun, alam na Hudyo siya dahil pupunta siya sa Jerusalem. At ayaw makipag-ugnayan ng mga Samaritano sa mga Hudyo. Kaya itong dalawang magkapatid na anak ng kulog, si Santiago at Juan, sabi nila, Panginoon, gusto ba ninyong magpaulan kami ng apoy mula sa langit upang sila'y lipulin tulad ng ginawa ni Elias? Ngunit hinarap sila ni Jesus at sila'y pinagalitan. Hindi ninyo alam kung anong espiritu ang nasa inyo. Ang anak ng tao ay naparito hindi upang ipahama kundi iligtas ang mga tao. Yun ang puso ng tao, di ba? Gusto natin i-judge yung mga hindi natin kapanalig. Binabantaan natin sila ng judgment. Yan ang mga naririnig natin ng pangangaral kadalasan. Na kapag hindi kayo nagsisi, tatapon kayo sa impyerno. Pero ang sinasabi ni Jesus, hindi nyo alam kung anong espiritu ang nasa inyo. Yun ang response ni Jesus. Dahil hindi ganun si Jesus. Kaya yung puso ni Jesus makikita ninyo na pag-ibig ang nag-ahari sa kanya. Dahil siya ay pag-ibig. Sa katunayan, hindi lang si Jesus. Maging si Paul. Pinakita ni Paul yung attitude ng Diyos sa atin, sa ating mga tao, sa ating mga makasalanan. Sabi sa chapter 5 ng 2 Corinthians, mula sa verse 18, ang sabi, lahat ng ito ay mula sa Diyos at sa pamamagitan ni Kristo ay ipinagkasundo tayo ng Diyos sa kanyang sarili. At siyang nagbigay sa amin ng paglilingkod tungo sa pakikipagkasundo. Sa makatwid, ang Diyos ay na kay Kristo, na ipinagkakasundo ang sanlibutan sa kanyang sarili at hindi ibinibilang sa mga tao ang kanilang mga pagkakasala. Ipinagkatiwala na sa amin ang mensahe ng pakikipagkasundo. Yun ang mensahe, pakikipagkasundo. Hindi fire, brimstone, and judgment, kundi reconciliation. Pag-ibig, hindi na ibinibilang ng Diyos ang kanilang kasalanan, ang kasalanan ng tao. Yun ang Diyos. Yun ang larawan ng Diyos, hindi yung larawan na napopoot, hindi yung larawan ng Diyos na handa ng magparusa, handa ng itapon sa impyerno ang sinumang makasalanan. Hindi ganun ang Diyos. Hindi niya pinapatulan ang pagkakamali at pagkakasala ng tao. Ang gusto niya, ibalik sa kanya ang mga tao. Ang mortal na kaaway, katulad nabanggit ko nung nakaraan, ang mortal na kaaway ng Diyos ay ang kasalanan. At darating yung araw na mawawala ng kasalanan. Tatalunin ng Panginoong Hesukristo. Sa katunayan, pinagtagumpayan ng Panginoon yan Pero darating ang panahon na mawawala na ang kasalanan. Sang nilikha ng Diyos. Kaya hindi ko maisip na ang Diyos Ama o si Jesus ay nag-iisip ngayon. Hindi ko maisip na ang Diyos Ama at si Jesus ay nag-iisip ngayon laban sa mga makasalanan ng ganito. Kayong mga makasalanan, dahil ayaw nyo magsisi, humanda kayo pagdating ng araw ko. Hindi ko maisip na ganun ang iniisip ng Diyos. Tao lang ang nag-iisip nun.
At maririnig yan sa mga pangangaral ng ilang mga preachers. No? Humanda kayo. Ayaw nyo magsisi, humanda kayo. Tutustahin kayo sa impyerno. Yun ang espiritu ni John and James ng mga panahon na sila ay hindi pa lumalago sa pag-ibig ni Jesus. Maski si Jonah, hindi nakalusot dun eh. Si Prophet Jonah, basahin niyo yung 4 na chapters ng Jonah. Ang gusto ni Jonah, hatulan ng Nineveh. Gusto niya, ibuhos ng Diyos ang judgment sa kanila. Kaya gusto niyang lumayo eh. Kaya sumakay siya ng barko, papalayo sa Nineveh, pero kinain naman siya o nilunok naman siya ng malaking isda at binalik siya sa Nineveh. Dahil gusto ng Diyos, mayroong puso ang Diyos sa mga makasalanang Ninevites, sa mga taga Nineveh. No? Gusto ng Diyos na magsisi sila, maayos ang buhay nila, gumanda ang pamumuhay nila. Pero gusto ni Jonah, i-judge sila ng Diyos, ibuhos ng Diyos ang kanyang puot at paghuhukom sa kanila. Pero alam niya na hindi gagawin ng Diyos yun. Kaya gusto niyang lumayo. Pero basahin niyo, makikita niyo na ganoon din si Jonah. Si John and James, at maraming mga preachers, ang gusto na, tayong mga tao, kumbaga, natural na sa ating mga tao, ang gusto natin, makita natin yung mga kaaway natin, hatulan ng Diyos sa impyerno. Lalo-lalo na, share tayo ng gospel, no? Biglang sinabi sa atin na wala akong pakialam sa paniniwala mo. Wala akong pakialam sa Diyos mo. Minsan, ang puso natin, talagang yung damdamin natin, nasasaktan at gusto natin na sabihin na, sige, sa impyerno ka pupunta. Minsan, iba talaga sinasabi na rin. Pero hindi ganun ang puso ng Diyos. Tandaan nyo to, walang pagbabanta sa puso ng Diyos laban sa sino mang makasalanan. Walang pagbabanta sa puso ng Diyos laban sa sino mang makasalanan. Bakit? Kasi ang mensahe nga na ipinagkatiwala sa mga apostol, sa mga mangangaral, ay ang ipagkasundo ang mga tao sa Diyos at hindi ang paghukom, hindi ang judgment. Walang pagbabanta sa puso ng Diyos. Nasaan ba ang Diyos nung si Kristo ay nasa krus? Iniwan ba siya ng Diyos? Literal ba siyang iniwan ng Ama? Hindi pwedeng iwan ng Ama ang anak. Tandaan niyo yun. Nasaan ba ang Diyos nung si Kristo ay nasa krus? Ano sabi dun sa Romans, sa 2 Corinthians na binasa natin, 2 Corinthians chapter 5? God was in Christ, reconciling the world to Himself. Ang Diyos ay na kay Kristo mismo nung nakapako siya doon. Ang Diyos ay na kay Kristo mismo na ipinagkakasundo ang sanlibutan sa kanyang sarili at hindi na ibinibilang sa mga tao ang kanilang pagkakasala. Nandun ang Diyos. Na kay Kristo, pinagkakasundo niya ang tao sa kanya. Kaya nga yung sinabi ni Kristo, di ba? When I am lifted up, I will draw all men unto myself. Pag ako'y naitaas na, ibig sabihin naitaas na sa krus, ilalapit ko ang lahat ng tao sa akin. At nahandun nga. Nung si Kristo ay nahandun sa krus, God was in Christ. Ang Diyos ay na kay Kristo, ipinagkakasundo ang lahat ng tao sa kanyang sarili. Kaya paano niyang papatulan ng tao sa pagkakamali, sa mga kasalanang nagawa nila? Sabihin natin, maging yung mga lumapastangan sa kanya, paano niya papatulan yun? Lapastangan na nga sila, ipinakita niya yung pag-ibig niya. Di ba? Romans 5:8. Alam niya na ang pag-iisip at pag-uugali at pagpapasya natin ay tulad ng sa batang paslip na hindi alam ang ginagawa. Kaya ang panalangin ni Kristo, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Yun ang alam ng Diyos. Na tayo, yung pagpapasya natin, pag-iisip natin, yung attitude natin, batang paslit yan kumpara sa kanyang malawak na pag-unawa.
Kahit na nagkakasala tayo, kahit lapastangan tayo sa Kanya, hindi niya sasabihin sa atin na ayoko na sa inyo. Hindi kailanman gagawin ng Diyos. Walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Dahil una sa lahat, alam niya kung paano tayo nilikha dahil siya ang lumikha sa atin. Sabi sa awit 103, Psalm 103 verse 14, dahil alam niya ang ating kahinaan, alam niyang nilikha tayo mula sa lupa. Alam ng Diyos yun. At pangalawa, napakatayog ng kanyang pag-iisip at pangunawa. Sa Isaiah chapter 55 verses 8 and 9, sabi niya, for my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Napakalawak, napakatayog ng pag-iisip ng Diyos. Tayo mga tao, makitid ang isipan natin. Kaya, konting pagkakamali lang ng kapwa natin, nagagalit tayo, nagre-react tayo. Ang Diyos hindi ganon. Ang pag-ibig hindi ganon. Kahit nga tayong tao basta puspos tayo ng pag-ibig, nagkamali ang kapwa natin, di ba? Hindi tayo magre-react ng negative. Gano'n ba kaya ang Diyos mismo na talagang pag-ibig mismo? So, hindi pwedeng meron siyang pagkagalit o pagkapuot na tulad ng pagkagalit at pagkapuot ng tao. Kaya yung puot na sinasabi na at mababasa natin sa Biblia, huwag natin unawaan yun na katulad ng puot at pagkagalit natin. Tayo lang mga tao ang naglalapat sa Kanya ng katangian na yun. Na nakikita natin sa ating sarili. Na kapag gumawa ng masama ang isang tao sa atin, yun nga, nagagalit agad tayo, nagre-react tayo negatively, ginagantihan natin ang masama rin. At dahil ganyan ang tao, pag sinabing puot ng Diyos, akala natin ganun din yun. Dahil wala tayong ibang reference nun Pero hindi ganun yun. So, i-focus natin ang ating isipan sa pag-ibig ng Diyos. Yun ang ating pag-ukulan ng pansin. Yun ang pag-ukulan natin ng pag-iisip. Hindi lang ng pansin, kundi ng pag-iisip. Ilublob natin ang ating isipan sa pag-ibig ng Diyos. Hindi siya magpupuyo sa galit na katulad ng tao. Hindi siya maaaring magpuyo sa galit dahil siya ay pure love and goodness. Ang kanyang pag-ibig ay steadfast, hindi nagbabago. Hindi matitinag. Kaya naman napakasarap na bigyang pansin sa araw-araw, pagmuni-munian ang pag-ibig ng Diyos. Dahil sa mga nakaraang panahon, sa mga nakaraang taon, nakita ko yung sarili ko na mas lumago sa pag-ibig ng Diyos at sa pag-unawa ng maraming bagay sa buhay dahil sa pag-ibig ng Diyos. And when you experience more of God's love, mas madaling magmahal sa tao. Mas madaling magmahal sa mga makasalanan. Hindi ka nagre-react negatively basta-basta. Tinitimbang sa halip, nagagalit ka sa violence, nagagalit ka sa karahasan, nagagalit ka sa kamalian, nagagalit ka sa injustice, hindi ka nagagalit sa tao. At gusto ko maranasan nyo rin ang pag-ibig ng Diyos sa paraan na gusto niyang maranasan natin ito. Kaya kapag lumalago tayo doon sa bagay na yun, ini-infuse ni God sa atin yung kanyang pag-ibig. Alam nyo, when you grow and mature in your relationship with God by constantly spending time with Him, ang numero unong mararanasan ninyo ay ang pag-ibig niya.
at ang pagkamuhi sa anumang uri ng karahasan o violence. Ang mangingibabaw sa isipan nyo ay ang pag-ibig ng Diyos at pag-ibig sa kapwa. At dahil dyan, hindi ka na komportable sa karahasan, sa anumang bagay na may kasamang violence. Hindi ka na i-entertain sa mga palabas na giyera o suntukan, patayan. Uncomfortable ka na. Sa halip, naiiyak ka sa kalagayan ng mga tao na talagang nangangailangan ng tulong. At ito ay nagsisimula sa pagdanas, sa pag-experience ng pag-ibig ng Diyos, sa pagbibigay natin ng panahon na ang ating isipan ilagak natin sa pag-ibig ng Diyos. Pag ginawa natin yun, we will grow more in God's love. At ganun din sa pag-ibig sa ating kapwa. Tayo manalangin. Lord, sa tanghaling ito, we thank you, Lord, sa pag-ibig mo sa amin. Maaaring ang pag-ibig namin sa iyo at pag-ibig namin sa kapwa ay malaki ang kulang. Pero as we grow and as we continue with our relationship with you, dalangin namin, Panginoon, na lumalim pa ang aming pag-ibig sa iyo. At gawin din namin yung aming bahagi sa bagay na ito. Turuan mo kami ng mga paraan kung paano namin mapapalalim pa ang aming pag-ibig sa iyo at ang pagdanas namin ng pag-ibig mo sa amin. Alisin mo sa aming isipan ang anumang mga paglalarawan namin tungkol sa iyo na taliwas sa pag-ibig. Sapagkat ikaw ay pag-ibig. You are love yourself. Dahil ang sabi ng Biblia, God is love. Ikaw ay pag-ibig. Kaya sa aming isipan, ano man ang mga larawan mo doon na hindi akma, hindi ayon sa pag-ibig, ay unti-unti namin burahin. Sapagkat yun ay hindi totoo. Dahil ang totoo, ikaw ay pag-ibig. Lord God, salamat po sa araw na ito at sa buong sanlingon darating. Puspusin mo kami ng iyong pag-ibig. Naway iparanas mo sa amin ang pag-ibig mo sa iba't ibang paraan. Sa pangalan po ni Jesus. Amen.